Ngayon kailangan mong magpakasal kahit anong mangyari. Xiuxiu. Matutulog ka na ng mahaba. Sa susunod na taon na lang ulit magbubunga. Ang tamis talaga. Ang tamis talaga. Bakit nagsasalita ka na naman ng walang kwenta? Anak, huwag kang matakot sa nanay. Ay naku, tigilan mo na yan. Isang bangga lang yan. Mamatay pa ba? Nandyan lang ang kuya ko, nakahiga. Malapit na siyang mawalan ng hininga. Ate, makinig ka na lang sa akin, ha? Ibaligya mo si Xiuxiu. Makakakuha tayo ng kaunting pera. Maaari mo bang ipagawa ng kabaong para sa kapatid ko? Suksiyang, isang tao ka pa ba? Ginawa ng kapatid mo ang lahat para iligtas ka. Nahulog siya sa ilog at nabasa. Ngayon, may sakit siya at nakahiga sa kama. Tumingin ka. Ngunit nag-iisip ka na ibenta ang anak kong babae. Ayaw mo na ba sa mukha mong luma? Xiuxiu. Saan tayo dito? Di ba nasa laboratory ako? Katatapos ko lang bang marinig? Anong lulabi ba yun? Su Jingxiu. Sobrang agresibo mo naman. Pioneering exploration ng gene editing. Kailangan ng pag-iingat. Dapat umayon sa pangkalahatang plano. Sa iyong ulat, mga hindi makontrol na variable. Kapag nailahad sa pulong, magiging hadlang ito sa ating proyekto. Director Lei, hindi ito pagpapalamig. Ito ay agham. Ito ay walang dahilan na gulo. Ay naku, ate. Sige na. Hindi naman namatay ang batang ito. At gusto ko rin namang tumulong sa iyo. Tingnan mo, ang lupa niyo ay 2 ektaryang sira. Anong itinanim ay siyang mamamatay. Isang bata, isang matanda. 2 may sakit. Halos hindi na makakain. Bakit ka pa nagpipilit? Walang pakialam sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kumuha ka ng mahal na benepisyo. Umalis ka na. Gusto mong ikasal ang anak kong babae sa lalaking iyon. Maliban na lang kung mamatay ako. Hatiin ang ari-arian. Lupaing puti. Parang nakarating na ako sa dekada 70. Dumating na nga ako dito. Ako ay isang doktor sa agrikultura. Sa panahon na ganito, kahit na nakasalalay sa lupa ang kabuhayan, hindi pa rin pwedeng mamatay sa gutom. Ang ganda ng tahi. Makinig ka kay Tio. Pakakasalan si Zhanggi. Huwag kang matakot, Thea. Nandito na ang ina mo, ipapaliwanag ko na ito. Puno ng dumi ang bibig ng puting asong ulol. Pinalayas siya. Nangahas kang itulak ako. Sasabihin sa'yo ng nanay mong patay. Nasa loob si Su Chengshan. Malapit nang mamatay. Ako ang ugat ng pamilyang Su. Pipilitin kitang ibenta ang anak na babae mo. Kailangan mong magbenta. Kung hindi ka magbebenta, ibebenta kita. Ikaw, sino bang nag-iisip na ganito? At ikaw ang tanging lalaki sa pamilya. Sino ang nagsasalita? Naririnig mo ba ako magsalita? Sino kaya itong puno? Ikaw ba yun? Sandali. Hindi kaya ito ang sinasabi ni Lolo, na ang mga halaman ay nagsasalita. Sa pamilya, makarinig ng talento sa pagtukoy ng mga halaman. Akala ko, nawala na ito sa akin. Hala, naririnig mo ako. Ikaw nga. Ay naku, naririnig mo talaga. Sandali, tulungan mo ako. Disiplinahin mo itong taksil. Sige, paano kita matutulungan? Tito, bakit ang laki-laki mo na? Tingnan mo, maliit lang ang bakuran namin. Tumayo ka dito. Medyo nahihirapan na ako. Para akong hindi makahinga. Ikaw, putang ina mong anak, tumitira ka sa akin. Anong problema? Hindi ko ba sinasabi ang totoo? Pinakamalaking itim na baboy sa baryo natin. Mas payat ka pa sa kalahati niya. Tumaba ka man, ayaw mong sabihin ng iba. Patay kang anak, kakatapos lang kitang saktan. Tingnan mo, hindi na kita huliin.
Suntukin mo siya. Ang saya naman. Tito. Kahit na ikaw ang may kasalanan. Pero, hindi na kailangang magbigay ng ganoong kalaking pasasalamat, di ba? Hindi ko kaya ito. Ikaw, patay na bata ka. Nagmamalaki ka pa. Ikaw ba ang may kagagawan kanina? Iyon bang bagay na iyon, ikaw ba ang nagtapon? Sino bang anak ng pagong? Nakalma ka na ba? Bata ka. Ito ay usapin ng pamilya namin. Anong kinalaman mo dito? Wala kang pakialam dito. Ayos lang ba? Oh, P. Wenswan. May bahagi na ito sa alaala ng orihinal na may-ari. Palagi siyang tumutulong sa bahay nila. CJ, hindi nakapagtataka na ikaw, batang kaibigan ng mga intelektual, ay palaging nandito. Siyempre, dahil sa babaeng iyon, na may masamang reputasyon. Tito Suksayang, huwag kang magsalita ng masama tungkol sa puri ng dalaga. Hindi mo dapat ito basta-basta sabihin. Bakit ka nag-ugat sa dalawa ninyong baga? Ayaw makinig. Ning-ning, huwag mong sisihin si Tito sa kanyang mga salita. Ito ay isang tao mula sa ibang lalawigan. Isang kabataang kaalaman. May pera ba siya para gamutin ang iyong ama? Makinig ka sa tito mo. Pakakasal kay Zanggi. Magkakaroon pa ng magandang benepisyo, di ba? Ama ng bata. Ama niya. Ama ng anak niya. Kawawa ang kapatid kong lalaki, isang binti lang niya. Napasok na siya sa palasyo ni Haring Yama. Itong dalaga, naghahanap pa ng lalaki para magsaya. Talagang malas ng pamilya, nagkasala. Itong sintomas, naaalala kong may isang halamang gamot na makakatulong. Ito na nga ang nahanap ko. Ay, para sa sakit ba ito? Ako. Kaya kong magpagaling. Ay, naipit ka sa akin. Siyempre, ikaw ang unang humawak sa akin. Nanay, idurog mo ito, para makain ni Itay. Ayos na iyon. Naisip ko, ano na ang nangyari. Lumabas lang ng isang beses. Gagawa ka lang ng damo para sa tatay mo. Para pakainin ang tatay mo ng damo. Sewer. Pwede ba ito? Hindi, ate. Nagsasalba ang iyong siksiw. Para kang baliw din. Ibinibigay mo lang yan sa kuya ko. Siksi gusto niyang patayin ang kanyang ama. Para makipagsikreto sa batang na ito. Bakit niyo ako tinitingnan? Boss. Ang kanyang ama. Ay, Siksi. Nagising na ang kanyang ama. Paano pwedeng mangyari ito? Mukhang nagising ka na, ikaw na ang nag-aalaga. Anak, paano mo alam na ang gamot na ito ay makakapagligtas sa iyong ama? Tungkol dyan, pag-usapan na lang natin mamaya. Tingin ko, parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Sukseyang, gusto mo na namang ipahamak ang pamilya ko, Siu. Hindi ko dapat tumalon sa ilog. Para iligtas ka, wala kang konsensya. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Huwag masira ang katawan mo. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Mabait na isipin na parang atay ng asno. Hintayin mong mamatay ng gutom ang pamilya mo. Kailangan mo pang lumuhod para humingi sa akin. Tia, may kaunti pang bigas sa bahay. Kunti lang ang kinakain ko. Kukunin ko. Hindi pwede. Anak, mahira ang buhay sa probinsya. Hindi rin madali ang pagpunta sa probinsya. Ikaw ang mag-iingat para sa sarili mong kainin. Ganito ang kalagayan ng pamilya namin. Ay, sisiw ang lahat sa paghati-hati noon.
Si Suksiyang ang nagpasimuno ng gulo. Ibigay ang pinakamahihirap na 2 ektarya para sa amin na magtanim ng kahit ano. Sa mga darating na araw ay tatay at nanay. Baka gusto kong tingnan ang bukirin. Kapag naging maayos ang lupa, hindi ba't magkakaroon tayo ng makakain? Sewer. Yung lupa namin. Ganito na lang. Pumunta ka at malalaman mo. Dadalin ka ng nanay. Tia. Alagaan mo si Tito. Sasamahan ko si Sue. Sakto lang na may kasama kami. Apo. Tia. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi papayag na maapi ang kapatid. Sundan ang daang lupa sa harap ng bahay natin. Diretso lang sa unahan. Yung nasa pinakadulo. Ayun ang lupa namin. Sobrang abala ka na nito. Umalis na tayo. Tara na. Sobrang tigas, hirap huminga. Sakit ng katawan, sobrang hapdi. Gutom, walang makain. Nakatigang lupa. Sobrang acidic. Pagkawala ng organikong material. Mayroon na. Pace hiking, tulungan mo ako. Pumunta ka sa ilog na iyon. Tulungan mo akong maghukay ng kaunting putik. Pupunta ako para magsunog ng damo. Sila ay mga kabataang nagtatrabaho sa kanayunan. Ang paghuhukay ng putik ay ganitong bagay. Anong ginagawa mo, nakatitig lang? Kaya mo ba? Kailangan mo ba? Hintayin mo lang dito. Pupunta muna ako sa ilog para maghukay ng putik. Tapos susunugin ko ang damo. Huwag kang gagalaw, ha? Ang batang ito ay medyo mabait. Mahahabang kilay at malalaking mata. Baka may masamang balak. Ang taong iyan. Ilalagay ang puso sa tiyan. Yung batang yan, hindi na makakatagal ng ilang araw. Kapag nagutom siya ng ilang araw, hindi na niya kaya. Babalik pa siya. Pakiusap, pakasalan mo siya. Tara. Ay naku. Sino ito? Hindi ba't siksiuksiw ito? Bakit ganyan ang itsura niya? Kahit damo kinakain na niya sa gutom. Uy, siuksyu, baka ganito na lang. Ngayon, pakasalan mo na ako. Bibigyan kita ng masarap na hapunan mamaya. Hahayaan mo bang saktan ako? Alam mo bang sino ako kapag hinawakan mo ako? Ah! Sino si Sue? Ganito ka lang ba titignan na inaapi ako? Ikaw, paano ka naglakas loob? Bitawan mo ako. Ano ito? Tulong, mga kaibigan. Tulong, mga kaibigan. Sinaktan ng mga kabataan. Sinaktan ng mga kabataan. Wala namang masyadong nangyari, di ba? Paano naman siya makakapagsuntok? Mukha siyang estudyante. Hindi ko akalain na malakas pala siya. Ayos ka lang ba? Sisi ko ang demonyong iyon. Tama ka dyan, Tito. Para kang nagsisinungaling, ano? Kaninang una talaga si Zhanggi ang umatake. Basta ang nakita ko lang ay, siya ang nananakit. Nananakit ang naaalala kong naengkwentro. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, ipapahiya ko yung may apelyidong Pei. Ipinagbigay alam ko na sa barangay captain. Nga, sinasabi ko sa inyo, kakatapos lang naming dumating ni Suksiyang. Nakita ko itong batang kaibigan ng bayan, na may ginagawang kalokohan kay Su Jingxiu, para akong takutin. At pinapapunta akong manahimik. Sinaktan lang kami dalawa. Saan ka naman makakapagbigay ng paliwanag? Aha, kaya pala. Para sa dalaga ng supamilya. Itong 2 tao, mayroon bang totoo sa kanila? Kung totoo man, malaking bagay ito. Sasampahan ko siya ng kaso ng panggugulo. Ngayon ay natatakot na. Nga. Sino ang hindi matatakot sa isang walang hiya tulad mo? Ikaw. Ikaw. Magpakasal ka sa akin muli. At ipapakasal kita sa iyong pangalawang tiyuhin. Huwag mo siyang sasabihin. Paano? Managinip.
Kung ganoon, paano kung makipagsismisan si Tiyo sa'yo? Gamitin mo ang mga peke mong paraan. Kung magagawa mong iligtas, itong sirang lupa na ito. Itong batang ito na nanakit. Hindi ko na ito iuusig. Pero kung hindi mo siya mailigtas, bukas, ikakasal ka kay Sanggi. Ano sa tingin mo, tataya ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang gawin ng masama. Babaeng may dilaw na buhok. Makipaglaban ka sa akin. Itong sira-sirang Diyos. Mahirap nang iligtas. Maghintay ka lang. Sumunod ka at magpakasal kay Sanggi. Sa oras na iyon, lahat ng pera sa pagpapakasal ay magiging akin na. Ayos lang. Sige, tumaya na tayo. Pero Chiyo, paano kung matalo ka? Ako. Matatalo ako. Nagtatawa ka ba? Chiyo, yung lupa sa tabi. Kayo na ang pinakamagandang lupa. Ganito, bakit hindi tayo magpusta sa lupang ito? Kung matalo si Tito, kailangan mong ibigay sa akin ang lupang ito. Lupa. Ang lupang ito ay buhay nila. CJ, hindi ako naniniwala na kaya mong magtanim ng bulaklak sa lupang ito. CJ, ngayon, kaya mga tiyuhin at tiyahin, kailangan niyong maging saksi sa akin. Kapag nanalo ako sa pustahan, huwag sana akong lokohin ng pangalawang tiyuhin, dahil lang sa mas matanda siya. Umalis na kami. Ay naku, ayos na, ayos na. Mag-uwian na kayong lahat, mag-uwian na. Sigurado ka bang hindi mabubuhay ang mga tanim sa bahay niya? Hindi ka dapat mag-alala kahit kaunti. Talagang kakaiba ang lupain niya. Kung ganon, ayos lang iyon. Sige, ayos na. Kapag nakuha ko na siya, hindi mawawala ang iyong benepisyo. Para sa kaligtasan. Ngayong gabi, sisilain ko ang buong lupaing ito. Patay na lahat. Siguradong kahit ang Diyos, di na siya maililigtas. Huwag na sa gabi. Ngayon na, tapakan mo na. Diyos ko. Sabi ng mataba, gabi na darating para tapakan tayo. Sobrang sama niya. Mas mabuti pang mamatay na lang ako sa gutom. Ako ay mag-aalis ng kaunti. Sisilipin ko lang. Lahat ng pagkain ibibigay ko, mamatay ka man. Tingnan mo kung anong gagawin mo laban sa akin. Tiyo, hating gabi na, hindi pa rin natutulog. Nasisira ang pagkain dito. Tiyo, ngayon, itapon mo na. Medyo huli na ba? Ano bang oras na to? Hindi ako makatulog sa gabi. Halika, tingnan mo. Oh, hindi ko alam na sa bayan ang taoyuan. Hindi makatulog ang mga tao sa gitna ng gabi. Pumupunta pa sila sa ibang taos bukirin. Nangangalap ng mga ani. Nasira mo talaga. Ang imahe ng ating na yon. Hindi, Kapitan, pakinggan mo ako. Hindi, pakinggan mo ang aking paliwanag. Ano ang ipapaliwanag? Nahuli ka na sa akto. 3 mata ang nakakita sa iyo. Tio, alam mo namang kulang na sa pagkain ang pamilya ko ngayon. Bakit mo pa sinasayang ang pagkain? Ikaw. Ikaw ba? Gusto mo bang ilagay ako sa panganib? Ikaw. Sige na, anong sasabihin mo pa? Agad na mag-sorry ka sa kanila. Paano nagkaroon ng katulad mo sa nayon? Paano niya alam na darating ako? Hindi ba't? Nagnanakaw siya ng nakikinig sa akin sa araw. Pasensya na. Kaya. Dahil nag-sorry na si Tito. Ganito na lang. Ibalik mo sa akin ang nasirang pagkain ng doble. Anong doble? Bakit di ka na lang magnakaw? Sige, ganito na lang ang gawin natin. Mabilis, sumama ka sa akin. Bumalik ka at kumuha ng mga bagay. Ibalik mo sa kanila. Talagang nakakahiya sa ating mga ninuno. Umalis. Salamat. Alam ko na. Basta nandito ka. Siguradong papatawan siya ng malupit na parusa ng pinuno. Walang anuman. Kung ikaw lang mag-isa, hindi rin ako magpapahinga na hindi ka kasama. Siya talaga ay medyo matalino. Siya. Maging maingat ka. Ano bang iniisip ko?
Xiuxiu. Xiuxiu. Darating ako para pakasalan ka, mahal. Anong ginagawa mo? Sino ang nagpayag sa inyo na pumasok? Lumabas kayo, kuya at ate. Hindi mo pa ba ito nakikita? Si Ginoong Zanggi ay dumating para pakasalan si Xiuxiu natin. Bakit kami papayag, wala namang kasunduan? Pinagnanakaw ninyo ang babae ng iba. Lumabas na kayo agad. Hindi ka sumang-ayon. Pero si Xier mismo ang pumayag. Ay, Xiuxiu. Dala-dala ko na ang mga regalo sa kasal. Naghihintay na lang ako sa'yo. Tito, anong nangyayari sa'yo? Ano ang ipinangako ko sa iyo? Huwag kang magpanggap, ikaw mismo ang nangako. Yung lupa niyo na iyon, kung hindi mo ito mapapangalagaan, kailangan mong magpakasal. Kay Ginoong Zanggi. Anong nangyari? Ngayon gusto mo nang magpanggap? Nandyan tayong lahat na nanonood. Xiuxiu, paano mo nasabing ka dito? Hindi mo ba alam ang lupa natin? Okay lang si Mama. Nakita niyo na ba ang lupa? Yung lupa niyo, patay na patay na. Ano pa ang mabubuhay doon? May nararamdaman ka pa bang hindi maganda? Ang tagal mong magaling. Nakasalalay ang yaman ko sa'yo. Ha, nakikipag-usap ka ba sa akin? Sige na, kahit hindi mo marinig. Pero pakiramdam ko mas okay na ako. Lumayo ka, nagsasalita si Mingming sa akin. Mas okay na rin ako. Bukas, sisikat ang araw. Makakatayo na ako ng tuwid. Bukas, bisitahin mo ako ha. Ako rin, ako rin. Tama na ang pag-aaklas. Mabilis na. Huwag kaming pilitin na kumilos. Tingnan ko kung kakayanin mo. Xiuxiu, huwag kang matakot. Bilang bahay. Tatay, kahit mamatay ako dito ngayon, hindi ko hahayaang saktan kanila. Kahit isang daliri, walang anuman. Xiuxiu, pinapayuhan kita na tanggapin ang iyong kapalaran. Ngayon ko na lang ikaw pakakasalan. Sino ito? Sandali lang. Tanggapin ang resulta ng sugal. Kahit na natalo ka, dapat munang matalo. Hindi man lang ito tiningnan. Hindi ba't puro pang-aapi ito? Anong pagkakaiba kung tiningnan o hindi? Lupa ng pamilya Dasha. Hindi ganito. Sinasabi ng tao na dadalhin kaya dinala na. Hindi ba't pang-aapi ito? Hindi kayo titigil hanggat hindi nyo nakikita ang ilog Huanghe. Sige, tingnan natin. CJ. Tara na. Tara. Tara. Anong tinitingnan mo? Bakit mo ako sinisigawan, Bienan? Hintayin mo na lang. Si Xiuxiu ay ikinasal sa amin. Kailangan mo pang tawagan akong Bienan. Ha, panaginip mo yan. Patay na ako. Hindi ko rin pwedeng ipakasal ang anak ko. Sa isang tulad mo, matandang walang kwenta. Hintayin mo, makakasal na ako kay Su Jingxi. Hindi ko siya mapapatay. Hindi na ito nakasalalay sa iyo. Nandito ang lahat. Maghihintay tayo hanggang dumating ang oras. Walang ibang sasabihin. Xiuxiu. Natatakot ka. Masyado ng huli. Masyado ng huli. Ganito, pagdating ng panahon, ikakasal ka sa pamilya namin. Siyempre, aalagaan kita ng mabuti. Ito. Paano mangyayari yon? Ito. Paano mangyayari yon? Kahapon, malinaw na ako. Si Tio ay handang tumanggap ng talo sa sugal. Anong nangyari sa buhay? Paano mo masisiguro na magbubunga pa ito balang araw? Anong ibig mong sabihin sa mga salitang ito? Ikaw ang nagsimula nitong sugal. Ngayon, ikaw lang ang tinitingnan ko. Babae lang naman ako, madaling utuin. Si Suksayang. Grabe ka naman, hindi ka na tao. Lao Zhenzhao, may kinalaman ba ito sa'yo? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka na makipag-ayos, ano? Gusto mo bang magpanggap? Ikaw. Itong batang ito ay nagplano laban sa akin. Sige, ibibigay ko. Gagawin kong parang hindi pa nakakita ng magandang buhay. Salamat sa iyo, ikalawang tiyo. Xiuer, bilisan mo. Nadulas ang nanay mo sa bahay. Ano? Nanay. Xiuer. Walang anuman.
Dahan-dahan ka lang. Okay lang ang nanay. Kamusta na ang mga pananim sa bukirin? Yung walang kwentang si Zanggi, hindi ka pinabayaan. Huwag kang mag-alala, nanay. Kahit na may problema sa mga pananim, ayos lang ako. Ikaw kasi, bakit paglabas lang natin, bigla kang nagkasakit? Kasi nagugutom siya. Bakit wala kayong kahit kaunting pagkain? May kailangan akong asikasuhin, mauna na ako. Walang masama sa nanay. Huwag mag-alala. Nung kumakain tayo kahapon, dapat ay naisip ko na. Yung kaunting pagkain natin, hindi sapat para sa 3 tao. Nasa labas pa rin siya, nakikipag-agawan sa akin sa pagkain. Wala nang ang pagkain sa bahay nila. Kumuha ako ng gamot. Paano ako magkakaroon ng pagkahilo? Anong silbi ng gamot na kinuha mo? Ito ay dahil sa gutom niya. Yung lupa nyo, kahit na maibalik pa ito ngayon. Wala nang oras. Tito, payo ko lang. Magpakasal ka kay Zanggi. Kung hindi, magugutom silang dalawa. At talagang huli na iyon. Hintayin mo ako saglit. Mayroon pa akong. Huwag. May paraan na ako. Itay, may bundok ba sa likod ng baryo natin? Nakita ko kaninang umaga. Meron. Suer, tanong mo kung ano ito. Maghuhukay tayo ng wild vegetables. Wild vegetables. Aking pamangkin. Talaga namang maganda ka. Bakit hindi ka lumabas at magtanong? Sino sa ating ngayon ang may lakas ng loob? Kumain ng mga bagay mula sa likod ng bundok. Siuksiu. Kahit na may mga ligaw na gulay sa likod ng bundok. Pero lahat iyon ay mailason. Noong nakaraang 2 taon, may namatay dahil dito. Pagkatapos noon, walang naglakas loob na mangolekta. Nanay, huwag kang mag-alala. May paraan ako. Sige, sa ganitong sitwasyon ng pamilya mo. Kahit kumain ka o hindi, pareho lang ang kapalaran. Oh, tama nga. Pumunta kayo doon. Tandaan mong ipaalam sa akin. Bilang nakababatang kapatid. Sige, mag-aalay ako ng insenso para sa inyo. Suksiyang, ikaw. Siuksiu, doon sa likod ng bundok. Tatay, huwag kang mag-alala. May paraan ako. CJ. Sama ako sa iyo, Dad. Pwede ba akong sumama? Hindi ko pa rin napuntahan ang likod na bundok. Hindi mo na kailangang pumunta. Alam ni Tito na gusto mong tumulong. Pasensya na sa abala. Sama na lang kami ni Xiuxiu. Tito, ako. Sige na, sige na. Sama-sama na tayo. Punta na tayo ngayon. Mamaya madidilim na. Tara na, tara na. Sabi mo, sa mga bundok at gubat na ito, lahat ng damo ay halos pareho ang laki. Paano mo malalaman kung mailason o wala? Matapos ang maraming taon ng pag-aaral ng agrikultura, kasama ng mga natural na mikrobyo. Ano ito, likod ng bundok? Parang isang restaurant. Malinis at matamis, masarap na ugat. Tatay, ito ay nakakain, kunin mo ito. Ay, tatay, maniwala ka sa akin. Kunin mo muna ang mga ito. Titingnan ko sa kabila. CJ. Sama ako sa'yo. Ayos. Matamis at walang lason. Mapait at labis na nakakalason. Ito ay dapat. Ito ay talagang hindi dapat kunin ah. Okay. Siuksiu. Saan mo natutunan ang mga ito? May nagtuturo ba sa bayan? Walang anuman. Nagtatanong lang ako ng basta-basta. Kung ayaw mong magsalita, wag na lang. Mukhang hindi na maaga. Uwi na tayo. CJ. Sandali. Nakahang ang buhok mo sa sanga. Maging madilim na, Siuksiu. Narito na. P. Wensuan. Sinasabi mong parang nakababatang kapatid lang kita. Ganon ang kapatid na ganito ang tingin mo sa akin. Bakit? Hindi ka naniniwala sa akin. Sige, hayaan mo akong subukan.
Susubukan ko. Kumusta? Masarap. O nga pala, Xiuxiu. Bukas, pupunta ka pa ba sa Bukirin? Sige, maghihintay ako sa'yo doon. Hindi pwede yan. Ang dami mong pinagdaraanan. Anak, may isang bagay ang tita, na hindi ko pa nahihiya ang itanong sa'yo. Bakit ang bait mo sa pamilya namin? Ano bang dahilan? Ikaw kasi. Medyo nag-aalala ang tita sa loob niya. Sisi ko too. Ayaw ko sanang bigyan kayo ng pressure. Kaya hindi ko kayo nasabihan. Tio, ang pangalan ng aking ama ay Pei Zhuangzheng. Naaalala mo ba siya? Pei Zhuangzheng. Hindi ba siya yung dati kong? Noong panahon na iyon, nasugatan ang aking ama. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Palagi kang nasa isip niya. Ngayon na bumalik ako mula sa baryo. Siyempre, pinapabati niya sa akin na pasalamatan ka. Paano naman iyon? Ang tatay mo ngayon ay isang malaking tao. Nangyari na iyon. Hindi pwede yon. Ang munting kabutihan ay dapat gantimpalaan ng malaking kabutihan. Iba talaga ang mga estudyanteng kolehiyo. Parang masyadong formal ang pananalita. Anak, wala na tayong dapat isipin sa nangyari. Huwag mo na itong alalahanin palagi. Saka, araw-araw kang naglalakad pabalik-balik. Sobrang abala na ito para sa iyo. Ate, ang sinasabi mo. Kaya't ang pagkain na ito ngayon. Bibilangin ko na lang na bayad ko sa iyo. Ay naku, batang ito. Halika, halika, kumain na. Sewer. Sandali, nanay. Sasamahan kita, nanay. Nanay, magpahinga ka na lang sa bahay. Kaya ko na ito mag-isa. Hindi pwede. Hindi komportable si nanay sa bahay. Kasama ka ni nanay. Susyang, ikaw itong patay na tao. Walang nagagawa. Pati lupa namin nawala na. Yung masamang lupa ng bahay niya. Talagang pinahirapan siya. Gusto kong makita kung paano niya ito tinatanim. Yung tiyahin mo. Nanay, kung talagang wala kang ginagawa sa bahay, kunin mo na lang yung tubig mula sa balon sa likod ng baryo. Ipatak ang tubig sa lupa natin. Tubig mula sa balon sa likod ng nayon. Yung balon sa likod ng nayon ay sagradong tubig. Ang lupa namin ay umaasa sa balon na iyon. Sabi ko na nga ba itong batang ito? Paano siya makakaintindi sa pagsasaka? Hindi kailangan kong bumalik agad. Sabihin ko kay Dabao, huwag hayaang maunahan ka ng iba. Umalis na siya. Nanay, nagsalita lang ako nang walang iniisip. Uunahan ko na. Sandali lang, si Pei Wensuan maghihintay na ng nababahala. Dahan-dahan lang ha. CJ, uwi ka agad ha. Nanay, talaga bang gagamitin ang balon na iyon para diligan ang lupa? Siyempre, narinig ko na yan. Yung tubig mula sa balon na iyon ay sagrado. Hindi nakakapagtaka na kahit ang lupa ng pamilya Sujingsi ay nabubuhay. Masyadong malayo ang balon na iyon. Sige, mamatay na lang ako. Ikaw, tamad ka. Sana mamatay ka sa katamaran. Yung lupa na natalo ako sa tatay mo dati. Nasaktan ako na nasira iyon para sa tatay mo. Ngayon, yung lupa niya. Kailangan na itong mamunga muli. Ako na lang ang katatawanan ng buong baryo. Hindi na natin makukuha ang pera ng pamilya Zhang. Wala nang pera ang tatay. Para sa pagpapakasal mo. Maganda ang asawa. Kaya't sunugin na lang natin ito. Hindi ba tapos na iyon? Walang anuman ang makakapagligtas dito. Tama nga. Ngayong gabi, tayong tatlo ang pupunta. Para sirain ang lupa niya. Walang maiiwang kahit isang buhok. Pagkatapos, hindi na siya makakapag-ani. Kailangan pa rin ba niyang pakasal kay Zhanggi? Nga. Siuksiu. Sige na. Tulungan niyo ako. Ayokong masunog. Wala pa akong katapusan. Sabi sa akin ni Lolo Puno, darating sila mamayang gabi. Natatakot, natatakot. Natatakot, natatakot. Sino ang gustong magsunog sa inyo? Nakikipag-usap ka sa akin. Naririnig kitang magsalita. Sino sila na sinabi mo kanina?
Yung lalaki kahapon. Kasama niya ang asawa niya. Ikaw ba ay isang Diyos? Hindi ako Diyos. Pero magagawa kitang iligtas. Gusto niyang sunugin kayo. Kaya't gagawin kong hindi na siya makabangon kailanman. Kailan siya? Tungkol sa sinabi ko kanina. Hindi na niya iyon maririnig, di ba? Bakit ka nandyan lang nakadapa? Nang lumingon ako, tumalikod ka na. Pumunta ako para tingnan kung paano lumalaki ang mga pananim. Pwede mo ba akong tulungan, Pei Wensuan? Mamaya, nandyan ka sa lugar na iyon. Tulungan mo akong maghukay ng butas. Kailangan ko ito. Ngayong gabi, sila. Kakausap lang niya kanina. Ikaw ba? Suksiyang, wag mo akong bigin ah. Tandaan mo ang sinabi ng nanay. Pupunta ka na mamaya. Sira-sirain mo siya. Paalam sa kanya. Ang kapalaran ng mga nagalit sa atin. Nanay. Bakit may butas dito, nanay? Mahal. Ikaw na naman, cute. Tio at Ya. Hindi pa rin tumitigil, ha? Babae. Walang iba. Kundi ikaw lang. Kaya. Ikaw. Inay, nangangati ako. Anong meron sa hukay na ito? Ang kati. Su Jingxiu. Ang cute mo. Makikipaglaban ako sa'yo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Hindi na kaya ng mga lumang braso at binti ko. Galing sa militar na distrito. Talagang iba nga. Dalhin si Sudabaon sa health center. Ang iba ay dalhin sa barangay hall. Tungkol dito, kailangan kong suriin ng mabuti. Sangguniang bayan ah. Kailangan mong ipaglaban kami. Sa araw na to, hindi na kaya ng tiisin. Hindi na kaya ng tiisin. Hindi ito magandang buhay. Nasa bukid ka ba kasama si punong barangay? Bakit si Suksiyang gumagawa ng masama? Paano siya naging asawa niya? Anong palabas ito? Matalinong pagnanakaw sa bundok ng tigre. Binago sa katarungan kay Dawi. Ako ang magpapasya para sa'yo. Si Su Jingxiu. Hindi niya alam na nasa aming bukirin. Anong lason ang ibinuhos? Na ginawang ganito ang aking anak. Ito ay isang pagpatay. Gusto niyang kunin ang buhay ng aking anak. Wala na akong dahilan para mabuhay, Kapitan. Tita. Sobrang seryoso naman ang pagpatay na yan. Kung may mangyari sa aking anak, hindi ko patapos sa'yo. Hindi ko akalain na ang hukay na yan ay para sa'yo. Hindi ka natutulog sa gitna ng gabi. Bakit ka pumunta sa bukirin ni Xiuxiu? Para tumingin ng mga bituin. Anong pakialam mo? Busog na ako. Hindi pwedeng maglakad-lakad lang. Tungkol sa paglalagay ng lason sa anak ko ngayon. Walang paliwanag. Hindi pa tapos. Xiuer. Tungkol dito. Kung talagang ikaw ang naglagay ng lason. Hindi ito basta-basta na usapan. Anong lason yun? Hindi ko talaga maintindihan. Huwag ka nang magpanggap na tanga. Kung hindi ikaw ang naglagay ng lason, bakit ang anak kong si Datu ay nagkaroon ng malaking pulang pasa? Lahat ng tao sa baryo. Nakita nila. Su Dabao. Nakakatakot ang itsura niya. Ito ang lason ni Su Jingxiu. Kailangan niyang makulong. Alam mo na ngayon, nagsisisi ka na. Huli na. Tita ni sa hukay ko. Mga dahon ng mulberry ang inilagay mo. Tingnan mo. Ito. Paano ito posible? Tio, matagal mo nang hawak yan. May rashes ka na ba sa katawan? Ikaw, demonyang babae. Sino ang nakakaalam kung anong mahika ang ginamit mo? Paano ito posible? Tita Hehua, ang anak mo. Baka naman allergic siya sa mga dahon ng mulberry. Naalala ko, yung batang yun. Allergic sa mga dahon. Siyang tumalon sa hukay. Sino ang dapat sisihin? Hindi sila pumupunta sa bukirin. Maaari siyang magka-allergy. Ikaw, ginagawa mo to ng sadya. Parang inaalipusta mo ako. Yung butas na yon ay para sa mga magnanakaw. Sino ang nakakaalam na pupunta kayo? Ano pa ang masasabi? Si Dabao ay allergic doon. Hindi ko rin alam. Paano ko naman ito gagawin ng sinasadya?
Ano ito? Huwag kang gagalaw. Ibigay mo sa akin. Kanina, si Dabao ang may dala. Ibigay mo sa akin. Ilabas mo. Grabe naman. Ito ang ihahanda ng kanyang pamilya. Sinisira na ang lupa ng ibang tao. Walang konsensya. Sinisira na ang kabuhayan ng iba. Wala ka na bang hiya? Itong si Iksi ay ang iyong tunay na pamangkin. At anak din siya ng iyong kuya. Tunay na anak na babae. Ganon mo siyang ginagalit. Talagang kaya mong gawin yan. Bakit? Dahil lang dito, sinasabi nilang, sira na ang pamilya namin. Anong tamad ang nakakita? Sino sa inyo ang nakakita sa inyo? Talagang walang hiya. Parang bato sa dumi ng tao. Sobrang mabaho at matigas. Walang magagawa. Kung di sila umamin, kailangan lang tiisin ang pagkatalo. Mahal na bata, ano ang magagawa mo sa amin? Dahil hindi ito kinilala ng tiyuhin at tiya. Kaya't tayo ay pag-usapan ang ibang bagay. Tungkol sa nangyari dati. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Tungkol sa nangyari dati. Kayo, tungkol sa pagdaragdag ng 2 supot ng bigas. Sire, kung totoo ang sinasabi mo, malaking bagay ito. Pagkakahati-hati sa pamilya at pagtatago ng bigas. Ito ay panlilinlang at pangwolekta. Pagnanakaw ng bigas mula sa kolektibong imbakan. Ito ay krimen. Dapat ipakita sa publiko. Nagsisinungaling ka. Huwag ka nang magbulaan. Noong naghahati kayo, ikaw na may sakit. Nakahandusay na parang patay sa kama. Wala kang alam sa kahit ano. Huwag ka nang magbato ng dumi dyan. Anong ikinababahala mo? Bakit ka nag-aalangan? Anong ikinababahala mo? Bakit ka nag-aalangan? Bakit si tita ay nag-aalangan? Huwag mong siraan ang pangalan namin. Hindi naman siguro talaga itinago ni Suhehua, di ba? Mabigat na parusa ito. Hindi naman sigurado. Si Jingxiu ay may sakit. Matagal na siyang nakahiga sa kama. Paano niya malalaman ang mga bagay na iyon? Dabao, noong naghiwalay ang pamilya niyo, ilang sako ng bigas ang nakuha niyo? 3 sako, anong nangyari? Anong balak mo? Hindi mo naman. Naiisip na hihiram ka ng bigas namin, di ba? Sinasabi ko sa'yo, wala kang pag-asa. Kulang pa nga ang sa amin. Xiuxiu. Noong panahon na iyon, nagbigay kayo ng bigas. Hinati-hati sa mga supot. Isang supot. Tita Lotus. Sabi ni Dato kanina na sa inyo. May 3 supot daw. Ikaw na walang utak. Sige na. Nagnanakaw ng butil. Ang lakas ng loob. Kailangan ng mabigat na parusa. Hindi ko akalain na pareho kami ng naiisip. Kung hindi dahil sa kanya, kailangan kong pilitin si Sudabaong magsalita. Kakailanganin pa ng kaunting oras. Simula bukas. 3 beses nakabayaran ng bigas. Kahit isang butil, hindi pwede. 3 beses. Wala kaming ganong karaming pagkain sa bahay. Kunin mo na lang lahat mula sa amin. Walang bayad, di ba? Mula sa nayon na ito. Umalis ka. Sisingilin kita. Hindi ba pwede akong magbayad? Ikaw. Suksiyang. Anong nangyari, Itay? Suksiyang. Nawalan siya ng malay dahil sa galit. Naging katatawanan na ito sa baryo. Salamat sa iyo ngayon. Walang anuman. Masyado nang madilim. Bumalik ka na at magpahinga. Magpahinga ka rin ng maaga. Salamat din sa iyo ngayon. Sa pagsabi sa akin na nagnanakaw ng bigas si Suksiyang. At sa tungkol sa allergy ni Dabao. Maliit na tulong lamang. Yi are the way. Sabihin mo rin salamat sa akin at sa mga kaibigan mo. Din. CJ, masaya akong nakatulong sa'yo. Yi are the way. Noong huli mong tinanggal, hayaan mong pasalamatan kita. Bakit mo ako pasasalamatan? Tayo ay nagsisimula na may sariling misyon at halaga. Kailangan itong makumpleto bago muling tumubo. Ginamit mo ito para iligtas ang iyong ama. Natapos na ang halaga nito. Ganito pala iyon. Pero ang pagsasalita mo, parang si Pi Wensuan. Napakapino. Sino si Pi Wensuan? Yung lalaking may gusto sa'yo. Ano? Gusto o hindi ba? Tayo ay mga kaibigan. Naayos na ang mga bagay-bagay. Bakit hindi ka pumasok at matulog? Narito na. Siyempre naman, gustong magpakatatag ng mga tao. Sa wakas ay nagtagal na. Sa tingin mo, makakabunga ba ang lupa nila? Mukhang maganda naman ang itsura niya. Hindi natin masasabi. Sino ang nakakaalam kung walang laman sa ilalim? Ito ay putik na lupa. Kaya bang taniman?
Sa putik na lupa na ito. Kaya pa bang mag-ani ng pagkain? Sa tingin ko, 2 pangit na prutas lang ang itinatanim. Sinasabi ko sa inyo, ngayon sa kanyang lupa, kung hindi siya makakapagtanim ng gulay, ngayon din siya'y pakakasalan ko. Itong cute na ito, siyang may kasalanan. Ngayon sa bahay, kung hindi natin maabot ang lutuan, ayos lang. Lahat tayo ay lalabas. Tapos pagtatawanan pa tayo ng mga ganitong tao. Tatay, simulan na. Dito tayo maghukay. Ang dami nito. Impossible ito. Tita, matagal na hindi ka lumalabas. Mabuti pa rin ba ang bahay? Sobrang okay. Sa paligid ng nanay, may palengke ba? Meron. Pero kailangan pumunta sa King Town. Pero basta na makabenta. Bukas tayo. Dalhin natin ang mga ito sa palengke para ibenta. Magbenta ng gulay. Yung mga iyan, kitang-kita na maganda. Mukhang walang silbi. Huwag ka nang pumunta dyan para magmukhang tanga. Pagdating ng panahon, hindi mo maibibenta. Sayang lang ang biyahe. Ikaw pa ang maiiyak. Inay, walang anuman sa amin sa lupa. Ano? Sabi ng tatay ko sabihin ko sa'yo. Puro pangit na prutas ang meron sa lupa natin. Walang anuman. Imposible yan. Puro magaganda ang sa amin. Sobrang ganda ng lupa namin. Noon pa man, ganito na ang pagtatanim. Paano mangyayari yan? Tubig. Tiyak na tubig mula sa balon. Ikaw nga. Ano bang pakialam ko dyan? Yung lupa namin kasi, naubos na ng tubig na yan. Yung tubig mula sa balon sa likod. Sabihin mo nga, irigasyon ng tubig mula sa balon. Makakakuha ng maraming ani. Tia, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Kailan ko ba sinabi yan? Sinasadya mo lang akong lokohin. Ano bang sinasabi mo, Tia? Nga, Suhehua. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit parang hindi ko maintindihan kahit na matagal na akong nakikinig? Yun nga ang araw na iyon. Pumunta ako sa bahay nila para hanapin siya. Narinig ko yung batang iyon, na nagsasalita sa pintuan, na ang tubig sa likod ay tubig ng Diyos. Kaya pinayagan ko ang anak kong si Dabao na pumunta na ako magtimpla ng tubig. Kaya ang resulta nito ay, ikaw, maliit na mahal. Sinasadyang niloloko mo ako. Paano mo nasabi yan? Noong araw, sinasabi ko lang sa nanay ko, nabanggit ko lang ng basta-basta. Kaya, hindi ko naman pinilit kang gamitin ang tubig na yan. Ikaw ang nagmamadaling gumamit nito. Tama, Suhehua. Hindi ka makatuwiran. Sinisisi mo ang iba. Ikaw, maliit na cute. Maghintay ka sa akin. Lumapit ka dito. Tatanungin kita. Yung lupa ni Sujinsu sa bahay nila, bakit nagawang mapatanim niya ng buhay? Ewan ko rin. Ganyan lang naman kalaki ang issue. Hindi niyo maintindihan bilang isang pamilya. Tama ba? Sige na. Ganito na lang, magpapahanap na lang ako sa iba. Huwag ganito. Bukas. Si Sujinsu ay pupunta sa bayan para magbenta ng gulay. Pupunta rin ang asawa ko. Sa oras na iyon, maghanap tayo ng pagkakataon. Huwag mo na sanang siraan pa ulit ang plano ko. Huwag kang mag-alala. Xiuxiu, hatiin mo sila. Paano ito ibebenta? Ang lola, ito ay libre, hindi ibinebenta. Para matikman nila. Libre lang, hindi ibinebenta. Anak, sabi ko nga, nagsasayaw kayo dyan sa bahay nyo habang nagkakagulo. Hayaan mo lang siyang magpakasaya. Tapos na ang oras ng pagtitinda. Wala kayong kinita kahit isang sentimo. Uwi na kayo at magpasalamat sa hangin sa hilaga at kanluran. Kung kumain ka ng maalat na repolyo, huwag masyadong mag-alala. Mas mabuting bumalik ka na lang sa bahay. Sa lupa nyo mismo mag-alaga ka. May audacity ka pang banggitin. Kung hindi dahil sa inyo. Yung patay na batang yun. Yung lupa ko. Pwedeng maging ganito. Tito, anong ibig mong sabihin yan? Wala naman akong ginawa. Kausap ko ba ito? Ay, nandito ka na pala. Wala ba yung tagapangasiwan nyo? Xiuxiu. Pumunta ka rin ba sa palengke? Huwag mo na akong tawaging pangalan. Maaga pa, ang sama na ng ugali. Ganito ang sinasabi mo. Tingnan mo ang pamangkin kong ito. Dapat ay nagbebenta siya ng gulay. Pero kanina, anong sinabi niya? Binigay lang, walang benta. Bilang tito, hindi ko rin siya mainganyo. Binigay lang. Walang benta. Hindi ka pagising kanina, ah. Xiuxiu,
Ibibigay mo sa akin ang sarili mo. Pag-iisipan ko, bibili ko lahat ng mga gulay mo ngayon. Nasa panaginip ka ba? Kung hindi mo kayang tanggapin ang kabutihan, tutulungan na lang kita. Halika, halika, lahat kayo. Tingnan nyo. Mga gulay niya. Libre lang, hindi binebenta. Libre lang, hindi binebenta. Ibinibigay ng libre. Totoo ba, walang bayad? Ganun. Itong ulam na ito. Subukan nyo. Masarap, binibili ko dito. Hindi masarap. Walang babayaran sa inyo. Mas maganda pa ang sinasabi kaysa kantahin. Kung kakain kami sa bahay nyo, magagalit kayo at hindi na kami kilala. Kumuha ka na naman ng pera. Saan tayo pupunta para magreklamo? Yung mga gulay sa bahay niya, lahat ay tinanim sa putik. Mabuti na lang at nakakain. Masarap pa nga. Sa tingin ko, natatakot lang siya sa mga gulay. Hindi mabenta. Dinadaya ko kayo dito. Sandali, gagawin ko kayong lahat na biktima. Huwag kang magpasikat dyan. Pwede ba akong tikman? Pwede. Sige na. Ito ay isang repolyo. Matamis. Paano mangyayari iyon? Hindi maanghang ang labanos na ito. Hindi maanghang. Kumuha ka ng piraso at tikman mo. Narinig ko na ang batang ito ay galing sa kabisera. Kaya niya itong sabihin. Siguradong masarap yan. Tikman mo. Narinig ko na ang batang ito ay galing sa kabisera. Kaya niya itong sabihin. Siguradong masarap yan. Tikman mo. Talagang masarap. Bigyan mo ako ng kaunti. Ako, bigyan mo rin ako ng kaunti. Ayos. Maghintay sa pila. Maghintay sa pila. Halika, bigyan mo ako ng kaunti. Ayos. Bigyan mo rin ako ng kaunti. Gusto mo ng labanos, di ba? Tama. Ito. Bigyan mo ako ng kaunti nito. Ito. Paano mangyayari yan? Nag-aani na ako ng gulay buong buhay ko. Paano magiging matamis ang labanos na ito? Siya na ang nagtanim nito, di ba? Anong silbi ko sa'yo? Hindi ko rin alam. Kaya't dalhin mo ang mga gulay na ito. Sa bahay nyo. Mang-aani. Anong gulay? Ayoko ng gulay nyo. Kasi, itong mga gulay ko, palagi namang dinadala sa inyo. Nagawa mo na ba ang isang bagay para sa akin? Sinabi mo sa akin na umalis na lang ako sa gulay nyo. Paano mo ako ibebenta ng isa? CJ, bigyan mo ako ng kaunti nito. CJ, salamat. Ayos. Dahan-dahan lang, halika. Siuk-siu. Hindi ko akalain na ang mga lutong bahay natin ay nabebenta ng ganito kabilis. Lalo na yung labanos. Bukas, magdala tayo ng maraming labanos. CJ, ang dami ng pera. Hindi ko rin inasahan. Sa mundong ito, walang prutas na labanos. Buti na lang may mga halaman na nakakapagsalita. Maaaring baguhin ang estruktura ng paglaki ng labanos. Siuk-siu, umuwi na tayo. Inay, mayroon tayong ganitong kalaking pera ngayon. Dadalahin kita sa bayan. Ay, hindi na kailangan. Tama lang, bibili tayo ng kaunti para kay Pei Wensuan. Walang ininom na tubig sa buong araw na ito. Nakatulong na, umalis na siya. Yo, nandito na si Xiuxiu. Alainan, ate at kuya. Anong laman ng bag mo? Bakit? Walang nabentang dahon ng gulay. Di ba? Sabi ko na noon pa. Yung putik sa bahay nyo. Hindi makakapagbigay ng gulay. Kahit na makapag-ani. Hindi rin ito mabibenta. Kayo kasi, kailangan pang magpunta dito. Paano mo nalaman? Ang mga gulay na ito ay nasa basket. Ano pa bang iba kundi gulay? Matagal ko nang sinabi sa'yo. Hindi mo ito mabibenta. Pero hindi ko inasahan. Nadadalhin mo pa ang mga gulay na ito. Ang dami ng gulay. Sobrang dami. Paano na ngayon? Bumalik na ba si Tio? Tanungin mo si Tio, anong ginagawa niya? Sasabihin ko sa'yo. Si Tio mo, nagdadala ng gulay sa bahay ng town mayor. Wala kaming mga gulay na hindi nabenta. Gusto kong sabihin sa'yo. Magmadali ka na. Mag-alala ka pa dyan sa gulay mo. Akala ko pa naman. Talagang pinatubo niya yung lupa na yun. Yung si Suhehua. Sobrang nakakainis talaga. Bakit kaya binibili ng bayan ang gulay niya? Wala ba siyang ideya? Gusto niyang makuha ang anak ng ibang tao. Tio, katatapos lang sabihin ni Tia.
Wala ni isang piraso. Ng gulay namin ang naibenta. Hindi ba't nasa tabi lang tayo? Sabihin mo nga. Ano bang laman ng bag mo? Tumahimik ka at umuwi ka na. Bakit ka sumisigaw sa akin? Nagastos mo na naman ang pera sa labas, hindi ba? Ano to? Hindi ba't ito ang dapat mong ibenta? Bakit hindi mo pa ito naibigay sa alkalde? Tia, kaninang umaga, nakita ko si Tito at si Zanggi. Parang hindi sila masaya. Baka hindi gusto ng alkalde. Ang gulay na ito. Ay naku, ito. Su Jinxiu, ikaw. Ay, Suxiang. Anong ginagawa mo? Bakit ka naman nakangiti? Di ba hindi ka rin nakabenta ng gulay sa bahay niyo? Mahal kong maliit. Magbawas ka nga ng salita. Sige na. Sandali lang. Tita, hindi mo ba gustong tingnan? Anong nasa loob nitong kahon? Halika. Tingnan mo. Jinxiu, ano to? Ngayon, pag nabenta na itong ulam na to, kumita ako ng maraming pera. Kaya dinala ko ang aking tatay at nanay. Pumunta sa pamilihan at bumili ng maraming damit. Nabenta na lahat. Talaga namang siksyuksyu. Sinasabi namin ng kanyang tatay na huwag bumili. Pero ayaw niyang makinig at gusto pa rin kaming bilhan. Hindi kasing hassle ng bahay niyo, kalahati lang. Bumili ng ganitong karaming damit. Paano ko naman ito maisusuot? Hindi mo naman makikita, ah. Nakakainis ang nanay ko. Talagang magaling siya. Hintayin mo ako, ah. Tara na. Tiyo at Ya. Paalam. Ang ganda. Nanay, itong mga damit na may patch, itapon mo na lang. Bumili ka ng bago para kay mama araw-araw. Baliw na usapan. Anong pera ang sapat para ganyan? Nanay, kaya kong kumita ng ganyan karami. Pero ngayon, kulang na ang lupa sa bahay. May nagtatanim ba sa lupa sa likod ng bundok? Walang nagtatanim sa likod ng bundok. Yung lupa, matagal nang nasa ilalim ng pangangalaga ng barangay. Dati, pumunta na ang barangay doon. Walang tubig sa bundok. Malayo pa sa ilog. Unti-unting nagsasara. Sa lupa na iyan, laging tumutubo ang mga damo at kabute. Laging tumutubo ang mga damo at kabute sa bukirin. Laging tumutubo ang mga damo at kabute sa bukirin. Ganon kalaki ang isang lupa. Walang nagtatanim dyan. Anong sinasabi mo? Gusto kong magtanim sa likod na bundok. Alam mo bang walang tubig sa likod na bundok? Alam ko. Kahit na alam mong walang tubig sa likod na bundok, bakit ka pa rin? May paraan naman ako, kuya. Tingnan mo ang lupa sa likod na bundok. Kawawa naman, kawawa talaga. Mas mabuti pang ipasa na lang sa akin ang pagtatanim. Pag kumita na tayo, matutulungan pa natin ang mga tao sa baryo. Walang anuman. Kasi naman, lupa naman yan sa baryo. Baka mas maganda kung tanungin mo muna ang iba. Ako lang ay lalabas sandali para magpahinga. Ganyang kalaki ang bundok. Bakit walang tubig dito? Binablock mo ako sa pagpapaaraw. Tingnan mo, magpaparada ako ng malaking bulaklak at papatayin ka. May nakakaalam ba niyan? Itong ibon na to, bakit palagi lang niya akong nilalapitan? Sino ang gumagalaw sa mga dahon? Itulak mo ako doon. Doon maraming tubig. Ayokong mag-ugat dito. Meron na. Bakit tayo pinatawag ng barangay captain? Nagluluto pa ang nanay ko sa bahay. Kaya ako na itapon dito. Nang dumating ako, naupo ang punong barangay doon. Tingnan mo yung dalaga ni Dasan. Anong tinitingnan niya? Ang ganda talaga. Bakit ka nagsisiksikan? Nandito na ba kayong lahat? Tinawag ko kayong lahat ngayon. Para sa ating mananahi sa barangay. Kailangan nating araruhin ang lupa sa likod ng bundok. Ano ang mga opinyon ng lahat? Sige, sabihin nyo na. Gusto mo bang magtanim sa likod ng bundok? Sa'yo ba'y nababaliw ka? Yung likod ng bundok natin, hindi nga tumutubo ang damo. Wala nang tubig. Anong gagawin mo dyan? Tutol ako. Eh di nakakatawa naman yun. Yung bundok na yun.
Pero yun ang pinagmumulan ng Feng Shui at enerhiya ng aming baryo. Isang batang may dilaw na buhok. Sabi niya, gagawin niya kung anong sabihin niya. Akala mo, sa pagtatanim ng sariling lupa. Hindi mo alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Kapag hindi ka nakapagtanim ng maayos, sino ang mananagot? Tama nga, kung sakaling makaapekto sa Feng Shui. Sino ang mananagot? At saka, sinasabi mo lang na magtatanim. Sino ang nagtatrabaho, siya ang bibili ng punla. Kapag dumating ang panahon kung walang tumubong punla, sino ang mananagot? Naiintindihan ko. Ang ibig sabihin ng lahat ay takot na malugi. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, tinawag ko kayong lahat dito. Siguradong hindi ko kayo papayagang malugi. Kung sinasabi mong hindi malulugi, hindi malulugi. Kung malugi, ikaw ang bahalang bumawi. Hindi Pero hindi ko talaga. Nais na maglabas kayo ng kahit isang sentimo. Walang gastos, paano ka malulugi? Ano ang ibig sabihin ng siyang? Sa likod ng bundok ng barangay, ako ang nagbayad sa lahat ng gastos sa pagsasaka. Kahit na ito ay para sa paglinang, pagbili ng mga punla o pagkuha ng mga tao. Ako ang nagbigay ng lahat. At kapag kumita na tayo, ibabahagi ko ang 20% sa barangay. Kahit na hati-hatiin ang lahat. O gumawa ng tulay at daan. Tingnan na lang natin ang opinyon ng lahat. Totoo ang sinasabi mo. Alaynan, hindi natin kailangan gumastos. Kikita tayo at ibabahagi pa sa atin. Punong baryo, ako rin ay sang-ayon. Kung sakaling manloko tayo ng pera ng iba, anong gagawin natin? Tito Suksayang, nasa iyo mismo ang pera. Hindi mo pa inilalabas. Bakit siksiu-ksiu pipilitin pa? Ang Feng Shui sa likod na bundok. Anong Feng Shui? Feng Shui. Suhehua, ikaw na babae. Hindi na ito panahon para mang-agaw sa likod ng bundok. Kung hindi lang hindi ito mabuhay. Ngayon, gusto mo na sanang ilaki pang buong likod ng bundok sa bahay nyo. Bakit ka ganyan? Ikaw. Suhua, kayong mag-asawa. Hindi makakita ng ibang tao na masaya. Ngayon, lahat ay sumasang-ayon. Magtatanim. Sir. Sigurado ka. Sigurado. Mabuti. Ipinahayag ko ang lupa sa likod ng bundok. Na itatanim ni Jinxiu. Ayos, ayos, ayos. Punong baryo. May isa pang bagay. Tungkol sa likod ng bundok. Talagang malaki ito. Kaya lang ako at ang mga magulang ko. 3 tao. Tiyak na hindi sapat. Kaya. Gusto ko ring itanong sa lahat. Kung may sinuman na gustong. Tingnan. Ay, sinasabi ko na nga ba. Hindi na kailangan ng lahat na magbayad. Ngayon ay gusto kong pagtrabahuhin ang lahat. Gusto ko sanang pagtrabahuhin ang lahat. Pero tiyak na hindi ito libre. Sa huli, bibilangin natin ito arawan. Magkano ang bayad sa mga katulong sa merkado? Magbibigay ako ng doble. At saka, kapag dumating na ang panahon. Sa paghahati, may prioridad. At meron pang magandang balita. Sino ang gustong sumali? Ako rin gusto kong sumali. Kumikita ka na nga ng kaunti para sa sarili mo. Hindi ko talaga alam kung sino ako. Walang ilog sa likod bundok. Lahat ay nakasalalay sa mukha ng Diyos. Kung gusto mong mabuhay sa ganyang sitwasyon, akala mo ba? Ikaw ay si Thunder God. Huwag mong sabihin yan, Xiuxiu. Ano siya? Diyos ng kulog at kidlat. Siyempre, siya ay isang lutong estatwa. Bumaba para magbigay ng pera sa lahat. Talagang hindi maganda ang sinasabi ni Tita Lotus. Pero sa totoo lang, Jinxiu, talaga bang naniniwala ka na kaya pang magtanim ng bagay sa likod bundok? Ay, Sewer, anong itatanim mo sa bundok? Walang tubig. Kaunti rin ang ulan sa aming baryo. Hindi ba pwedeng maghintay na lang ang lahat na magbuhat-buhat ng isang timba papunta sa taas? Hindi pwede yan. Kung hindi buong taon, ay magdadala ng tubig. Wala akong ganong pera. Yung mga nag-sign up kanina, umuwi na ngayon para kumuha ng pala. Pico, sumama kayo sa akin sa bundok. Hanap ng tubig. Sabi mo, itong batang ito. Talaga bang may paraan? Paano kaya? Malaki ang bundok na ito. Nasubukan ko na lahat. Paano pa kaya makahanap ng tubig? Anong ginagawa nito? Nagpapanggap na may supernatural na kapangyarihan. Sa puntong ito, medyo mabilis ang daloy, pero nakalibing ng masyadong malalim. Ay, maganda rin naman iyon. Masyadong maliit ang dami ng tubig. Hindi rin pwede. Ay nako, sa tingin ko kasi, hindi makahanap ng tubig. Pasensya na sa lahat, sinasabi ko lang. Sadyang pinapahaba ang oras, para lang makahanap ng dahilan.
Dito lang talaga ito. Maghukay ng kalahating metro pababa. Dito nga. Maghukay ng kalahating metro pababa. Nagtatawa ka lang dito. Hindi nga tumutubo ang damo sa lupa na to. Sinasabi mong may tubig sa ilalim. Sino ang maniniwala? Tingin ko siya nga. Talaga namang mahilig magyabang. Paano magkakaroon ng tubig dito? Nakapagpahirap sa lahat. Na nagpunta dito ng walang dahilan. Ikaw, batang walang muwang. Tara, umalis na tayo. Magsabi tayo ng totoo. Bumalik na tayo sa pagtatanim. Hala, sandali lang. Kanina, may narinig ba tayong tunog? May tubig. May lumalabas na tubig. Tingnan nyo. Totoong may lumalabas na tubig. May tubig. May lumalabas na tubig. Tingnan ninyo. Talagang may tubig na. May tubig na. Nakita na ng tiyuhin ko ang tubig. Ngayon, makakarelax na kayo, di ba? Nga. Alam kong makakahanap ka ng tubig. Kaya nakapag-relax na ang tiyuhin ko. Why, say, may tubig na. Kaya't bilisan na natin. Ano to? Piraso-piraso. Parang hagdang-hagdang. Bakit di ko maintindihan? Ano to, bilog? Imbakan ng tubig. Bakit dito nagtayo? Hindi tayo pwedeng maghukay ng walang plano. Hukayin lang ayon dito. Gawin lang ayon dito. Maghukay tayo ng maingat. Anong kalokohan ito? Sa loob ng mga taon natin, hindi ba't nagtatrabaho tayo sa lakas? Apo, tama ka. Hindi naman aalis ang lupa. Pero ang lupa at tubig, maaaring mawala. Pag dumating ang ulan, hindi ba't madadala ang lupa? At saka, kung hindi maayos, ang paghukay sa kanal na ito, hindi makararating ang tubig sa gusto nating lugar. Sa kabuuan, sundin natin ang paghukay na ito. Sa oras na iyon, siguradong magiging maganda ang ani. Magbubunga ito. Lahat tayo ay makikinabang ng mas marami. Sa papel na ito. Sa papel na ito, kapag dumating ang panahon ng pamamahagi ng bigas, sama-sama tayong dadalhin ni Tito Zhao. Kung hindi makakapagtanim ng doble ng bigas kumpara sa dati, ibibigay ko sa inyo lahat. Wala akong kukunin ni isang bahagi. Hindi ba talagang magagawa ito? Kahit tubig, nakakahanap sila. Sa tingin ko, kaya ko. Gagawin ko, gagawin ko. Gawin, gawin, gawin. Libo, libo, libo. Sining. Noon, nakita ko ito sa timog. Nakita ko na ito dati. Nakapunta ka na ba sa timog? Hindi pa ako nakapunta. Narinig ko lang sa iba. Kaya sinubukan ko lang. Akala ko noon na. Walang ganito sa mundo. Oh, tama nga. Kamakailan lagi kitang hinahanap para humingi ng tulong. Noong ilang araw na ang nakalipas, nakausap ko si nanay. Pumunta sa palengke para magbenta ng gulay. Binilhan kita nito. Ay, hindi na, hindi na. Kung ayaw mo, ibibigay ko kay Zhangqiang. Huwag, gusto ko. Pumunta akong tingnan sila habang nagtatrabaho. Ano bang mali dito? Hindi ko rin masabi. Ang kapatid kong bunso ilang araw na ang nakalipas. Mula sa kabila ng bundok, ay nagpadala sa akin. Masyado akong malayo kaya hindi ko mawari. Baka mas mabuti kung maghintay ka. Hayaan mong si Xiaokao ang maghatid ng mensahe at tanungin siya. Sige, wag na lang. Walang anuman. Matagal na rin akong hindi pumunta sa bundok. Susubukan kong tingnan. Hindi ka makakagawa ng tama. Laging nagkakamali, cute ka pa. Anong silbi mo? Ito. Yung pera. Bakit ka pa nang hihingi ng pera? Kayong buong pamilya, hindi pa rin niyo magawa ang isang bagay para sa akin. Ha? Huwag mo na akong istorbohin. Sasabihin ko na sa'yo. Hahanapin kita sa bahay. Mas madali pang hanapin ang baboy. Ay. Siu-siu. Saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo. Ay, nakikipag-usap ako sa'yo. Narinig mo ba? Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo? Huwag siyang hawakan. Ako at si Xiu-Xiu. Mag-usap tayo ng mag-isa. Xiu-Xiu.
Tingnan mo, pumayat ka na. Sabi mo kung ikakasal ka sa pamilya ko. Siguradong magiging mataba ka at chubby. Siukshu. Hala, Siukshu, hindi maganda na ito. Sa bundok. Anong nangyayari sa bundok? Field mouse. Sa bundok puro field mouse. Nandito silang lahat nakatayo. Bakit kayo nakatitig lang? Magpatay na kayo ng field mouse. Paano namin gagawin ito? Kaya kong talunin ang 10, 20. Kaya kong talunin ang 1000-libong tao. Ay naku. Tapos na ito. Ay naku. Pagkatapos ng gabi na ito, bababa na ang field mouse. Hindi lang ang bundok ng pamilya Jing si Uyuan, kundi pati ang mga bukirin ng buong nayon natin. Ay tapos na. Sisi mo, ikaw na walang kwentang bata. Sabi mo, kailangan mo pang umakyat sa bundok na ito. Para magtanim. Kung ang lupa namin ay nakain ng mga daga, hindi ko pa tapos sa'yo. Tita Hehua, kung wala ang bundok na Jing si Uhua, matagal nang tumakbo ang mga daga sa bukirin. Pumunta na sa bahay mo. Tama ang sinabi ni Wen Suan. Kung hindi dahil sa kanya dito, mag-umpisa na tayo magplano sa lupa. Pwede ka pa bang nandito? Kumakanta at sumasayaw pa. Ay, ito ay isang walang ulo na daga. Ang daming daga. Tiyak na may pinagmulan sila. Ay, ugat. Ang ugat ay kakagat na. Bumitiw ka na. Isang grupo, bumaba mula sa burol. Mga field mouse, ibigay mo sa ibang kaibigan. Maghatid ka. Bakit sila lahat ay lumabas? Nahanap na. Bakit kayo nag-aalala? Dumating na ang taglamig. Normal lang na. Bumaba ang mga hayop sa bundok para maghanap ng pagkain. Basta itaboy lang sila. Sinasabi mo lang yan ng madali. Sige, umalis ka na. Tita, huwag kang magbiro ng ganyan. Kung patuloy ka sa ganyan, mag-ingat ka, baka maubos ang mga lupa mo. Kasama ng bundok ko na ito. P. Wensuan, kumuha ka ng ilang mugwort. Peppermint. Sulfur. Lahat ng may matapang na amoy. Dalhin mo at durugin. Punong bayan. Dalhin mo ang mga tao sa gubat. Magpatunog ng gong at tambol. Pagkatapos, maglagay ka ng usok sa tabi ng palayan. Maglagay ng usok. Pwede na iyan. Takot ang mga daga sa amoy. Takot sa usok. Takot sa ingay. 3 paraan ang gagamitin natin. Siguradong mapapalayo sila. Siuksiwa. Ikaw ba ay isang kwento ng engkanto? Nakarinig ka na ng marami. Epektibo rin ang ganitong paraan. Ano ang masasabi mong opinyon? Hindi ba't ipapahintulot mong lahat ng lupa sa baryo ay mapag-utusan? Tigil. Huwag ka nang magpanggap dyan. Yung isang babae. Sa huli, kailangan mo ring mag-asawa at magkaanak. Huwag mong isipin ang mga walang kwentang bagay araw-araw. Tia, kayo rin, sooner or later, mamamatay din kayo. Sige, umalis ka na. Anong sinasabi mo? Siuksiu, huwag mo na akong kausapin dito. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting maghanap ka ng paraan. Ayusin mo ang mga daga sa iyong bukirin. Huwag mong sabihing hindi ka naawari. Naghahanap ka pa ng tulong sa akin. Yung mga field mouse ay talagang kumakain ng mga pananim. Bakit ka pa naglalagay ng mga ito? Gusto mo bang mamatay sila sa sobrang pagkain? Doon ka maglagay. Sige, okay. Ay, gumagalaw na. Nagtatakbuhan na sila pabalik. Si Qiangzi ay naguguluhan ako. Bakit nandito rin ang agila? Talagang kahanga-hanga. Hindi. Napaka-epektibo ng paraan ni Jinxiu. Hindi na sila mangahas na bumalik. May pag-asa na ang aming mga pananim. Ayos. Anong pinagmamalaki mo? Hindi ba't mga daga sa bukirin lang yan? Ay naku, ano bang meron dito? Uy, tita. Talaga namang madali kang magsalita kapag hindi ka naman nahihirapan. Sandali lang, uhuli ako ng ilang piraso. Ilagay ko sa bukirin nyo, para makita mo kung anong klaseng daga ang meron dito. Ganoon. Kung hindi dahil sa atin, makatayo ka ba dito at magsalita ng ganyan? Tiate, ikaw. Umalis ka. Huwag kayong magpakatanga. Bilisan ninyong tapusin ito. Umuwi ka na at magpahinga. CJ. Sewer. Sa pagkakataong ito, talagang dapat kitang pasalamatan. Punong bayan. Tio. Tayo'y isang pamilya. Hindi na kailangan ng ganyan. Akala ko kasi, sa ating ngayon, dito na matatapos ang lahat ngayon. Salamat sa iyo. Tio, kapag may dumating na problema, dapat tayong humarap dito. Kung may problema, ayusin lang natin ito.
Sige, uuwi na tayo. Uwi na. Ay, Xiuxiu. Sasamahan kita. Alam mo ba kung saan ako pupunta? Kahit saan ka pupunta, sasamahan kita. Tutulungan kita. Sige, lakad na. Hindi ka natatakot. Nandito ako para gumawa ng masama. Wala akong takot. Yung pugad ng mga field mouse. Kung hindi tayo maglalagay ng gamot ngayon, sa susunod, siguradong mag-aabala na naman sila. Magandang lugar ito. Ano ang magandang itanim? Dito. Anong gusto mong itanim? Magtanim ng mga bagay na malaki ang kita. CJ, pagdating ng panahon, tutulungan kita. Kumita na si Boss Su. Huwag kalimutang pakainin ako. Okay. Sabi mo, sa bundok na ito, 1 hektarya. Ilan ang maaani? 200 kilo. Si Tito Zhao ang may pinakamataas na ani. Sa ating baryo, hindi naman umabot ng 100 kilo. 200 kilo. Sobrang taas na, di ba? 200 kilo. Sa panaginip niya, kaya niyang magbuhat ng 200 kilo. Ay, embroidery. Hindi ka ba kinakabahan? Bakit naman ako kinakabahan? Sabi mo na sa akin dati Kung hindi magdoble ang sukat nito, kailangan mo kaming bigyan Bakit ako kinakabahan? Sabi mo sa akin dati Kung hindi magdodoble ang ani dito, kailangan mo kaming bigyan At saka, kahit gaano pa kaganda ang ani sa bundok, kailangan magdoble. Paano naman pwedeng mangyari yan? Kuya, ako kasi. Hindi kailanman nakikipaglaban ng walang paghahanda. Dumating na ang punong barangay. Dumating na ang punong barangay. Nandito na silang lahat. Punong barangay. Gaano kalaki ang ani ng bahay namin? 147 kilo. Ganito kalaki. 147 kilo. Si Uncle Zhao, ito ang pinakamataas na ani sa ating baryo. Sa mga nakaraang taon. Di ba? Di ko alam kung paano tumubo ang lupa nila. Baka sakaling makapagnakaw tayo ng lupa para pag-aralan. Nagtrabaho ako sa lupa buong buhay ko. Sure. Ngayon, may oras pa para magsisi. Ayaw kong makita kang nag-aaksaya ng kalahating taon. Tapos wala namang makuha sa huli. Yung mga salitang nasabi, maibabalik pa ba yon? Yung lupa na natalo ko sa kanya dati, maaari bang maibalik ito? Ay, ang init ng ulo ko. Ikaw, tama ka, Tito. Tungkol dito, tiyak na susundin ko ito. Ilang ani ang mayroon sa bundok, Ginoong Baryo? Bakit ka lang nakatitig, Ginoong Baryo? Gaano kalaki ang ani bawat mo? Ani sa likod na bundok. Mag-embroider ka na. Nakakabahala na talaga. Ani sa likod na bundok. 104 na libra. Gaano kalaki? 104 na libra. Ano ang sinabi ng punong na yon kanina? 408 libra. Punong na yon. Baka nagkamali ka. Paano ako magkakamali? Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. 408 libra. Diyos ko. Kaya bang itanim ng taong ito? Paano mangyayari yan? Siguradong nagkamali ka. Babae siya. Talagang imposibleng mangyari yan. Tio, hindi ba't hindi ito may tuturing na panluloko? Ikaw, halimaw. Sithi. Talaga namang. Parang Diyosa. Maaari mo bang ituro kay Tito? Una, ituro mo sa akin. Zhao Laojian. Yung 100 kilo nyo, ayos na iyon. Huwag ka nang mag-aral. Hayaan mo akong matuto, hayaan mo akong matuto. Ay, matututo rin ako. Hayaan mo akong matuto, matututo ako. Gusto kong matuto, gusto kong matuto. Ikaw, nakababatang babae. Ninakaw mo ang aking lugar. Dahil sa'yo, napag-iwanan ako ng mga batang ito sa nayon. Maghintay kayo sa akin. CJ. Tungkol sa pagtatanim. Pag may oras tayo, pag-usapan natin ng mahinahon. Ngayon ay araw ng pag-ani ng palay. Salamat sa inyong lahat sa hirap. Ganito pala. Ipapadala ko sa leader ng baryo. Dadalhin ko kayo sa bayan para kumain ng masasarap. Ako ang magbabayad. Makinig kayong mabuti. Mula ngayon, kung sino man ang magsabi na ang embroidery ay masama o hindi tama, ako ang unang ayaw. Ngayon,
Kumain na tayo. Kumain na tayo, tara na, kumain na tayo. Siwing, hindi ka ba pupunta? May kailangan pa akong gawin, kaya hindi muna ako pupunta. Ay, huwag kang mag-alala. Yung pera, ibinigay ko na sa punong barangay. Hindi iyon ang ibig sabihin. Ako. Ay naku, kalimutan mo na. Kayo ba ay? Si Lin, tama ba? Ang pangalan ko ay Su Jingxiu. Dumating ako ngayon upang humiling sa iyo na magtahi ng ilang mga borda. Matagal ko nang hindi ito ginagawa, umalis ka na. Ayan, Gil. Lin, tingnan mo muna ang aming sinseridad. Ito ang ginawa mo. Ano sa tingin mo? Okay naman ang pakiramdam. Pero sobrang pangit, mahirap tingnan. Hindi nakakagulat na galing ito sa bahay. Gumagawa ng bagay para sa emperador. Isang piraso ng tela ay hindi kayang maapektuhan si Genf. Lin, ayan, Gil. Lin, tingnan mo ito. Lahat ng ito ay ikaw ang nagkulay. Tingnan mo ito. Lahat ng ito ay ikaw ang nagkulay. Alainan, ang mga kulay na ito, parang buhay na buhay. Paano mo ito ginawa? Hindi ko pa ito nakita dati. Nagbibiro ka ba? Ate, buhay na ako. Bodong. Sabi ko na nga ba, walang tao ang hindi magugustuhan ko. Ito ako. Pinili ko ng mabuti ang kalidad. Maganda rin ang paningin mo sa pagpili. Sige Noong Lin, lahat ng bagay ay may espiritu. Nais naming sanang sabihin, kung ikaw ang gagamit nito, kung ikaw ang magbibihis ng mga sinulid na ito, hindi naman ito masasayang. Kaya kahit alam naming ikaw ay nagretiro, dumating pa rin kami. Wenswan, dahil ayaw ni Giangi. Lin, pupunta na lang kami sa bayan, at basta't maghahanap ng isang embroiderer. Sayang lang ang bagay na ito. Sandali lang. Umupo ka muna. Ano ang gusto mong ipatahi ko? Dahil tinanong mo, sasabihin ko na ng diretsyo. Gusto kong magtayo ng isang tindahan ng borda na nagbebenta ng mga bordang produkto. Gusto kitang anyayahan na pumasok sa trabaho. Hindi ako nagsisinungaling sa mga bagay na hindi ko matanggap. Mag-alala ka. Alam ko, ang mga ninuno mo ay nagtrabaho para sa emperador. Kaya hindi ko gagawin ang masama. Siguradong hindi ko gagawin. Ihahatid ko na ito sa iyong paningin. Titingnan ko, mukhang gusto mo ang mga sinulid na ito. Ganito na lang. Basta't may salamin, handa kang magtrabaho dito sa akin. Ibigay ko sa iyo ang mga magagandang bagay na ito. Gusto mo ng marami, ibibigay ko sa iyo lahat. Ayan, Gil. Lin, ang pamilya mo ay mga mananahi ng tela. Kahit na, hindi ko alam kung bakit. Hindi mo na ito ginagawa. Ngunit sa palagay ko, tiyak na ayaw mo rin na maipit dito, sa maliit na bakuran. Si Su Jingxiu, tama ba? Sinasabi mong tutuparin mo. Siyempre. Xiu-xiu. Masaya ang pagtutulungan natin. Masaya ang pagtutulungan natin. Salamat sa'yo, P-Saking. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam na sa ating baryo, may ganitong kahusay na mananahi. Pumunta rin ako sa kanayunan, at sinabi ko ito sa mga kaklase. Nalaglag ang buhok mo. Ayos lang. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Gusto kitang imbitahan. Humingi ng tulong sa isang tao para bumili ng ilang bagay. Alainan. Ang daming libro. Bakit walang tungkol sa paggamot? Paraan ng Dragon's Breath Grass. Wala tayong pasyente ngayon. Pwede na kayong umalis. Pasensya na, Ginoong He. Sino ka? Ako si Su Jingxiu. Nandito ako ngayon. Gusto kong makipag-usap tungkol sa isang kolaborasyon. Wala akong interes na bumalik. Ay naku, GC. Sige, ikaw na. Makinig ka muna sa gusto kong sabihin. Ako kasi, gusto kong gamitin ang iyong pangalan. Dito sa iyo, magbenta ng mga gamot na lutong. Mga resipe at mga sangkap. Ako ang nagbigay. Pagkatapos itong maibenta,
Kukunin natin ang 73%. Mga gamot na pagkain. Ikaw ang magbibigay ng resipe. CJ, alainan, mga bagay na hindi nakasulat sa libro. Natatakot ako na masira ang aking pangalan. Umalis ka na. Yung mga hindi nakasulat sa librong ito. Maaaring hindi naman talaga ito masama. Ay, tulad mo, batang ito. Nakasulat ba sa librong ito kung paano siya ililigtas? Ito ay pinalaki ng lolo ko. Wala pang nakasulat sa libro. At saka, ang ugat ng damo na ito ay sira na. Kahit pa may nakasulat sa libro, malamang ay hindi na ito magagamot. Talaga ba? Bitawan mo, dahil kampante ka na babae ka. Akala mo ba hindi ko kayang? Saktan ka. Kung hindi ka titigil, tatawag ako ng tao. Sobrang uhaw, sobrang uhaw. Itong maliit na doktor, araw-araw akong pinapainom ng kung ano-ano. Sobrang pangit. Sa tingin ko, okay na ang tubig mula sa balon sa likod. Sayang. Dito, hindi ko nga maabot ang araw. Mamatay na lang. Wala naman talagang sakit ito. Uhaw lang ito. At hindi komportable ang tirahan. Medyo malungkot lang. Ikaw, anong sinabi mo? Hindi masaya ang damo na ito. Alainan. Bula-bula lang yan. Araw-araw, sinisigurado kong dinidiligan ang mga halaman sa tamang oras. Saan nanggaling ang usapan tungkol sa kakulangan ng tubig? Tingin ko, kayo lang ang gusto akong lokohin. Hindi ito kulang sa tubig. Pero ayaw niya. Ang gusto niya ay yung balon sa likod bahay. At saka, ilipat mo siya dito. Mahilig sa liwanag ang batang ito. Kasinungalingan. Ikaw naman. Ito ba talaga? Dr. He, subukan mo muna. Kung sakaling hindi umubra, hindi na kita babalikan. Kung magtagumpay, isipin mo ng mabuti ang tungkol sa pakikipagtulungan. Chay. He, tandaan mong tuparin ang iyong pangako. Bukas ng umaga, maghihintay ako sa Jingxiufang. Totoo ba ang sinabi niya? Ano na? Wala pang napagkasunduan. Bukas ng umaga, dapat ay halos ganun na. Siyempre, si Boso pa rin. Tama, Siuxiu. Ang iyong tindahan ng burda ay magbubukas-bukas. Nabalitaan ko mula sa kaibigan ko bago ako umalis sa bayan. Ang industriya ng paghahabi sa Qingtown. Halos lahat ay kontrolado ng alkalde. Iyan ay nasa kamay ni Zhang Yi at ng kanyang pamilya. Jing Xiufang. Malamang hindi nila gustong makita iyon. Interesado rin ako. Anong paraan ang gagamitin nila laban sa akin? Bakit ka hindi matakot kahit ano? Kung may problema, sabihin mo sa akin. Bigyan mo ako, gusto ko ng 2 set. Ibigay mo sa akin. Mga kababayan, makinig kayo sa akin. Dito ang mga nagbabayad. Dito ang mga nag-order ng burda. Magpila ng maayos. Sige, lumayo ng kaunti. Masyado ng kaunti ang tela natin. Mukhang hindi na makakabili ang mga nasa likod. Kulang na ang tela sa tindahan. Ganito na lang. Nagmamadali ang lahat. Maaari kayong bumili sa ibang tindahan. At kung hindi kayo nagmamadali, maaari kayong magbigay ng deposito dito. Kapag dumating na ang mga kalakal, sunod-sunodin mong kunin. Pwede pa bang magbenta kahit walang stock? Ito ang tinatawag na pre-order. Mag-line ka na. Sana nakarating na ako ng mas maaga. Di ko alam na may stock si Bosu. Pwede pa ba akong makasali sa pila? Hindi ba kayo may ganito? Sariling mananahi ba ito? Bakit nandito ka rin? Alam mo ba kung sino iyon? Yung tao na iyon dati ay nagtatrabaho para sa emperador. Noong una, gusto ko sanang magtanong pero hindi ko nagawa. Hindi ko akalain na ang tindahan ng burda ay nakakuha ng tao mula sa kanya. Sinasabi ko lang mas maganda ang tela nila. Kaysa kay Zhang, maganda pa ang kulay. Hindi ko inakalang may ganitong kalakas na reputasyon ang tagagawa ng embroidery na ito. Talagang may kakayahan si Bosu. Sasabihin ko sa'yo, sa akin din ganoon ang pakiramdam. Nabigla ako. Ginoong He. Dumating na si Ginoong He. Sabihin mo lang, bakit nandito si Ginoong He? Laging abala sa mga gamot, pati paggawa ng damit si Ginoong He. Ginoong He. Maghintay ka dyan. May problema ba? Hintayin mo na matapos ako.
Siu-siu. Pagkatapos mong tapusin, bumalik ka agad. Una kaming magluluto para sa'yo. CJ, aalis na kami ah. Bumalik ka na agad, Siu-siu ah. P. Wensuan. Ginoong Su. Salamat. Ginoo. Narito ako upang tuparin ang pangako. Ayan, Gil. Su, ikaw. Talagang parang Diyosa ka na bumaba sa lupa. Kahapon, ginawa ko ang sinabi mo. Nagbigay ako ng tubig. Inilipat ko ito. Ngayong umaga. Ito, namumulaklak na ito. Noong panahon ng lolo ko, hindi pa niya. Pinapalaki ang mga bulaklak. Ako, talagang... Sa usapin ng pakikipagtulungan. Ikaw, sabihin mo. Gagawin ko. Kung ganoon, sana. Maging maganda ang ating pagtutulungan. Ganito na lang. Ngayon, ililibre ko kayong dalawa ng masarap na pagkain. Pagdiriwang ng pagbubukas ng Jingxiufang. Kumusta? Tara na. Siu-siu. Ikaw. Sige na. Walang anuman. Kumain muna tayo. Tara. Tatay, naglakas loob na namang lumabas. Sinabi ko sa'yo na makipagkita sa pamilya Lee. Yung babae, ano ang tingin mo? Ganyan lang. Hindi kasing ganda ni Su Jingxiu. Makinig ka. Magpanggap ka ng maayos. Huwag kang magpakabobo. Baka mahuli ka na nagwawala sa labas. Kapag kasal na, wala nang pakialam sa'yo. Nang banggitin ang tungkol kay Su Jingxiu. Kamakailan lang nagbukas siya sa bayan ng isang Jingxiu workshop. Narinig ko maganda ang takbo ng negosyo. Isang dayuhang walang karanasan. Ang umagaw pa sa aming negosyo. Pumunta ka. Binaboy niya. Sasabihin ko pa mamaya. Naririnig mo ba? Naririnig ko. Matulog ka na. Ang ganda nitong tela na ito. Ay naku, hindi ba't pwedeng tahiin ito? Anong ginagawa mo? Oh, nagtatala ng pera. Sa mga nakaraang araw, sinakop nila ang negosyo ko. Kumita sila ng maraming pera. Kaya, hepe. Yung batang yun. Alam ko na. Boss Su. Sa huli, mapapalo rin siya. Tinda ng mga embroidery sa bahay ng alkalde. Matagal na siyang nagbebenta ng tela. Ninakaw niya ang negosyo niya. Alam ko na sigurong gagalit siya. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo? Bakit ka bumibili sa bahay namin? Kung hindi, ano pa? Hayaan kitang makipag-ugnayan sa pamilya niyo. Umalis ka na agad. Hindi namin ibebenta sa'yo. Hindi nila ibebenta sa akin. Hindi nila ibebenta sa akin. Huwag na kayong magbenta. May kailangan gawin sa tindahan ngayon. Uuwi na kayo. Bumalik na lang kayo bukas. Umuwi na kayo. Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Siya ang nagpatay ng ilaw. Hindi ko siya pinilit. Siu-siu. Sabi mo pumunta ka para magbukas ng tindahan. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Gusto ko sanang pumunta para batiin ka. Sabi mo, ikaw na maliit na babae, nagbukas ng tindahan. Hindi madali Pwede ganito na lang. Ibigay mo na lang sa akin ang tindahan. Ako na ang bahala tumulong sa'yo. Ano sa tingin mo? Tutulungan mo ako. Tama. Pero hindi ako makakatulong sa'yo ng ganito. Ganito, pumarito at maging boss lady ako. Kapag kumita na tayo, ako ang magbabayad sa'yo ng 8, ikaw 2. Sakto, di ba? Ikaw, parang sinasadyang mang abuso, Ay nako, ang tanga mo talaga. Walang hiya ka, ha? Medyo mabait pa ang Siyam isa sa inyo. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, itong tindahan na ito. O ibigay niyo sa akin. Huwag na kayong magtrabaho. Gagawin mo ba? Lahat, halika't tingnan niyo. Sinaktan ng anak ng alkalde.
Tingnan niyo na lahat. Nilalapitan ng anak ng punong barangay. Nananakit siya. Kailan pa siya tumawag? Ha! Laro namang sinabi ko na. Ikaw talaga, batang ito. Inay, sumigaw ka kasama. May nanakit. Ang anak ng alkalde ay nanakit. May nanakit. Ang anak ng alkalde. May nanakit. Ang anak ng alkalde ay nanakit. May nanakit. Nagalit ang mayor sa bahay nila. Nagalit siya. Tita, tulungan mo ako. Gusto niyang manakit sa akin. Ay, anak ng mayor ang nanakit. Ay naku. Wala na bang batas dito? Dahil lang sa pamilya niyo na mayor kayo. Pwede niyo kaming basta-basta na lang naapiin. Kawawa naman ang pamilya namin, Siksure. Kahit na mahirap, nakapagbukas pa kami ng tindahan sa bayan. Akala ko, ninakaw niyo pa ang negosyo ng mayor dito. Kami, gusto lang naming magtayo ng tindahan para kumita. Ay naku, ano ba ang nangyayari dito? Nagsisinungaling ka. Huwag mong pakinggan ang mga kabubuhan niya. Ay naku, hindi man lang ako kumilos kahit isang daliri, siya pa ang sisihin. Hindi ka naman kumilos. Hindi ka kumilos para takutin si Xiuxiu. Kaya ganito ang itsura niya. Alam ko na noon pa. Ikaw, dumating ka sa aming nayon. Gusto mong pilitin si Xiuxiu na magpakasal sa'yo. Pero ayaw niya. Parang gusto mong pahirapan ang tao. Ng pamilya Zhang. Ang tatay niya ay alkalde. Hindi naman siya Diyos o hari. Bakit mo siya pinipilit ng ganito? Yung batang babae. Alam niyang walang pakundangan ang pamilya Zhang. Hindi niya inakalang magiging ganito kalupit. Sa ilalim ng maliwanag na araw, naglakas loob kang kumilos. Huwag kang matakot, prinsesa. Nakita namin lahat. Ano bang nangyari sa anak ng alkalde? Pumunta ka sa punong bayan. Mahal na mahal. Naglakas loob kang lokohin ako. Maghintay ka sa akin. Ay. Mga kaibigan, nagkamali kayo. Lahat ito ay pagkakamali. Pumunta ako rito para kay Bosu. Para makipag-chat lang. Tama. Pumunta ka sa akin. Para makipag-chat lang. Pumunta siya sa akin. Para lang makipag-usap. Tama ba, tingnan mo. Babae ang mga batang babae, takot. Dahil sinabi ni Bosu ganoon. Kaya sa susunod, magpapakumbaba talaga ako at humihingi ng tawad. Tara na. Umalis ka na. Salamat, Tia. Huwag kang matakot. Tia ay mula sa Women's Federation ng bayan natin. Pagbalik ni Tia, ipapaabot niya ito. Kung muling aabuso siya gamit ang alkalde, para mangbuli sa'yo, pumunta ka sa kanya. Tita, ikaw ang bahala. Salamat sa inyo, mga tito. Mga kaibigan, walang anuman, Xiuxiu. Matagal ko nang hindi gusto ang batang yan. Ikaw ang nagdala sa ating nayon. Nagtatanim para kumita. Kanina, dumating ang mensahe sa bahay ko at sinabi na ikaw ay pinagtitripan. Kaya't dinala ko ang lahat dito. Saktong-sakto lang. Walang ginagawa ang kapitan. Kaya umuwi na ako. Hindi ko pa nasasara ang pinto. Ikaw, matandang lalaki. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Aalis na ako kasama ang lahat, ha? Ayos na, wala nang problema. Lahat pwede nang umuwi. Tara. Salamat. Xiuer, tungkol sa nangyari ngayon, may preparasyon ka na ba dito? Nakikita kita. Palagi kang nakikipag-usap sa cute na iyon. Siguradong may hinihintay ka. Nanay, si Zhang Yi ay umaasa lang sa kapangyarihan ng pamilya niya. Ngayon, hindi ko siya papayagang gumamit ng kapangyarihan. Ngayon, umabot na ang sitwasyon sa Women's Federation. Hindi siya darating sa mga araw na ito. Siguradong hindi siya darating. Ayos. Itong cute na ito, matagal na dapat siyang pinagsabihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtagumpay. Ano kaya ang susunod na gagawin niya? Hindi niya kayang ayusin kahit ang maliliit na bagay. Nakarating pa sa Women's Federation. Bukas, kailangan ko pang pumunta sa Women's Federation para ipaliwanag sa'yo. Sobrang nakakainis ka. Ay naku, hindi naman lahat ito kasalanan ko, Itay. Sino bang nakakaalam na siya bigla? Sige na. Ang dami ng paraan, hindi mo ginagamit. Kailangan mo pang pumunta sa kanya para bantaang siya. Noong una, hanapin mo yung sino. Yung tito at tita niya. Papasukin mo sila para sirain ang mga bagay niya. Napakasimpleng bagay, kailangan mo pa akong turuan. Tatay, kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na yung dalawang tanga na iyon.
Sasabihin ko na ito sa kanila. Talaga bang darating sila? Siyempre. Nakarinig ako mula sa kapatid ko. Gusto nilang ibuhos ang mga insekto dito sa tangke. Maglalagay ng mga bulete. Ay, ang sama talaga. Pag-usapan na lang natin iyon mamaya. Kayo ay mga insekto na lumabas mula sa itlog. Tingnan kung sino pa ang magtatangkang gumamit sa inyo. Mga insekto. Huwag. Ayokong humarap sa mga insekto. Mas mabuti pang sunugin nyo na lang ako. Ngayong gabi. Nga. Ganun. Sino ang nagsasalita mamaya? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Bilisan mo. Magsalita ka ng mas mababa. Kung mahuli tayo ng iba. Tapos na ang pamilya natin. Ay naku, madilim at mahangin ngayon. Ang late na. Siguradong umuwi na yung batang iyon. Ano nang ikinabahala mo? Bilisan mo. Su Jingxiu, lumabas ka dito. Su Jingxiu, ano ang nilagay mo sa mga binili ko? Ano ang nilagay mo? Ano ang nilagay ko? Huwag mo akong gawing tanga. Bumili ng damit ang misis ko sa iyo. Pagkatapos ng 2 araw, nagka-rashes siya. May nilagay ka bang hindi malinis na bagay? Lahat ng gamit sa bahay namin ay gawa sa plantaes. Paano magkakaroon ng rashes? Sinasabi mo ba ang mga halaman ay mga pangkulay na halaman? Sasabihin ko sa'yo, inimbitahan ko ang punong bayan. Kung hindi ka magbibigay sa akin ng paliwanag ngayon, magpapadala ang punong bayan ng tao para ipasara ang tindahan mo. Anong paliwanag ang gusto mong ibigay? Si Boss Su, tama ba? Dahil alam ko na ito. Hindi ko maaring hindi ito alagaan. Kaya, dalhin mo kami para makita. Anong ginagamit mong pangkulay sa tela? Kung walang problema, tiyak na ibabalik ko sa iyo ang katarungan. Sige, dito ka na. Ito ang dyevat na ginagamit para sa sinulid at tela. Nakaraniwang ginagamit sa pagtitina. Kaya mo bang buksan ang takip na ito? Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Kung hindi mo kayang gawin iyon, ibig sabihin ay may takot ka. May itinatago ka. Siguradong may problema sa loob ng vat na ito. Buksan mo na. Halika, bilisan mo. Alkalde, tiyak na mayroong laman ito. Ito. Ano man ang nandyan, ako ang bahala. Hindi ito. Ano bang meron dito? Walang anuman. Wala talaga. Ano nang nangyayari? Hindi ko rin alam. Alkalde. Maging tapat ka. Alkalde, tulungan niyo kami. Lahat kami ay nagsisilbi sa inyo. Hindi mo kami pwedeng panoorin na ganyan. Tumahimik ka. Hindi ba kita nakita? Bakit mo ako pinaparatangan? Siyang anak mo ang lumapit sa akin. Gusto mo bang ipasa ang responsibilidad sa amin? Ikaw, matandang fox. Huwag mong isipin na kami ay magiging iyong panangga. Hindi kami papayag na gamitin mo kami bilang panangga. Tama na, ikaw. Alkalde, kahapon ng gabi, gusto ng tiyuhin at yako na magtapon ng insekto sa pangkulay. Nahuli ako. Pagkatapos, sabi nila, ikaw ang nag-udyok sa iyong anak. Ano bang nangyari dito? Siguradong may nagbintang sa akin. Nagbintang sa iyo. Itong bagay na ito, isasampa ko sa bayan. Dapat itong linawin. Titingnan ko kung sino ang may ganitong asal. Na nagtatangkang saktan kami. Mga kabataan sa nayon. Ano ang ginagawa ninyo, mga Ginoo? Nandito ako para hanapin ang anak ko. Ginoong Pei, ito ang bag ng asawa ninyo. Alkalde. Zhang Yukay, anong ginagawa mo rito? Sina ay galing sa kabisera na mga pinuno. Nandito rin ang mga kawaning pang-impormasyon.
Ang grupong ito ng mga kabataan ay inaprubahan na makauwi kamakailan. Tungkol kay Watson, si Tagapangulo Pie ay personal na dumating para kunin ka. Punong bayan, gusto kong i-report ang aming alkalde na nagnanakaw at lumalabag sa batas. Ano? Kahapon ng gabi, ang tiyuhin at tiya ko ay gustong maglagay ng insekto sa aking dye house. Nakahuli sila pagkatapos. Sinasabing anak ng alkalde na inutusan ni Zanggi. Ngayong umaga, dinala ng alkalde ang mga tao rito para magulo. Sobrang malinaw na gusto nilang pigilan akong magpatuloy. Nagsasalita ka ng walang batayan. Bakit ko naman ikaw sasaktan? Ikaw si Zhang Yukai. Dalhin na muna ang tao. Nasa listahan ng inspeksyon siya. Tumanggap ng suhol. Gumamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Mailiham ng reklamo at ebidensya. Naipasa na sa side ni Xiao Wang. Zhang Yukai at Zhang Yukai. Linisin mo ang sarili mo. Mabuti na lang at nakulong ka. Dalhin na. Bakit mismo ang mga magulang mo ang pumunta para kunin ka? Hindi ka ba masaya? Palagi kang nag-aatras, hindi umuuwi. Akala ko ay tinangay ka na ng iba. Tara, tingnan natin. Ang mga magulang ni Jingxiu. Bukas na tayo aalis. Wala tayong oras para bumisita. Bukas na tayo aalis. Bukas na tayo aalis. Tara. Hindi ko inasahan na darating ang nanay ko. Bakit hindi pa sila umuuwi? Naiwan na ako. P. Wensuan. Sa tingin mo ba ayaw mo akong paniwalaan? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Gusto kong ilipat ang tindahan sa kabisera. Nakalimutan mo na. Pagdating ng panahon, kapag talagang nailipat ko na ang tindahan sa kabisera, huwag kalimutang gayain akong kumain. CJ! Tingnan mo, ayaw mo talagang iwanan. Sabi ko, dalhin na si Jinxie. Doon natin siya tutulungan maghanap ng trabaho. Pero ayaw mong payagan. Mas lalo